Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila, ako raw ay bulag at nababaliw na raw ako. Ngunit kahit ano pa ang marinig ko, ay di ko magawang iwanan ka. Hindi ang kayamanang maasahan ko, di langit ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo, at di ang gantimpala na kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang kayamanang maasahan ko, di langit ang dahilan kung bakit ako'y iyo, at di ang gantimpala na kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. We need wisdom, we need power, and true love for each other. We have had so many big but empty words, so we come before your face, asking for your grace. Bring your people to a state of kingdom life, and restore your church again. Touch your people once again with your precious holy hand. We pray, let your kingdom shine upon this earth through a living, glorious church, not for temporary deeds, but to restore authority and power. Let a mighty rushing wind blow in. Touch your people once again. Lord, you see your tired servants and the broken, wounded soldiers. Oh, how much we need your precious healing hand. We need the power of the cross as the only source for us when we stand up facing fire
Hello po, magandang araw po sa muli po sa ating panibagong episode po ng ating Daily Load of Benefits broadcast. So, paumanhin kung sakaling halos isang linggo po tayong hindi nakapagpatuloy po o nakapag-live broadcast at purihin natin ang Panginoon sapagkat tayo po ngayon ay binigyan ng pagkakataon ng oras para po ako po ay makapag-broadcast ngayong araw na to. At sa lahat po ng ating sumusubaybay at patuloy na araw-araw ay nag-aabang ay isang masarap po na pananghalian po ang aking pong pagbati dito po sa lugar ng Chiang Rai, Thailand. Magandang at masarap na pananghalian po ang aking pong pagbati sa bawat isa. Now, natapos na po yung ating unang episode po na Timeless Principles that Govern Biblical Truth. Kung kayo po ay nakapanood po nito o nakakapanood at nagbumuo po ako ng GC po doon. At lahat po ng mga na-monitor ko ay isinali ko po doon sa GC at doon na po na-post ko na po doon sa ating GC yung libro, yung ebook ng Timeless Principles that Govern Biblical Truth. Kung sakaling medyo na-overlook ko, hindi ko po napansin na kasama pala kayo, mag-message lang po kayo o mag-comment lang po kayo ngayon dito, pero mag-screenshot po kayo na patunay na kayo talaga ay nakapanood doon sa aming mga naunang pagbo-broadcast, yung episode ng Timeless Principles that Govern Biblical Truth. So, kailangan ko po kasi patunayin po ninyo na kayo talaga ay nakapanood doon sa mga last episode po namin o doon sa mga last broadcast po namin. Sapagkat yan po yung ating rules na kapag ka po makakatanggap po kayo ng ebook, free po ito, pero ang aming pong kondisyon ay panoorin nyo po yung aming mga live broadcast po ng Timeless Principles that Govern Biblical Truth po, mga minamahal. Now, tayo po ngayon ay nasa panibagong episode po ng ating pong pagtatalakay po. Ito po ay Paradoxes in the Bible. At later po ay ating pong maunawaan ano ba itong paradoxes na to o paradox in the Bible. At alam ko na muli po ay tayo po ay pagpapalain ng Panginoon dito po sa ating panibagong topic na ito po ay magiging series ulit. At katulad nung dati, ay panoorin nyo lamang po itong ating pagbo-broadcast daily at i-comment po ninyo yung inyong mga pangalan dahil ito po ay isa din pong ebook po na pwede po ninyong matanggap. Ginagawa ko po ito, una, nagla-live broadcast po tayo. Pangalawa, ito pong ating mga lessons po ay sinesave po natin o ito po ay kino-convert po natin sa PDF file. Para nang sa ganon, hindi lamang napakinggan po ninyo ito, lalo na po yung mga pastors, mga preachers, mga Sunday school teachers, ay pwede po ninyo itong magamit sa inyong pagtuturo, itong PDF file na to o ebook na to na pwede po ninyong matanggap po. Pero ang aming pong kondisyon ay palagi po kayo makinig at i-comment po ninyo yung inyong pangalan. So ulitin ko po doon sa mga nakapakinig na ng Timeless Principles that Govern Biblical Truth. Kung hindi pa po ninyo na-receive yung ebook na yon at kayo po talaga ay legit na talagang nakikinig at nanonood, screenshot po ninyo yung inyong ginawa doon at ipasa nyo po sa akin o i-forward nyo po sa akin para makita ko po talaga na kayo ay nanood at nakikinig doon sa nakaraang pagbo-broadcast po natin. Okay po, sana maging klaro po. So ngayong oras pong ito, kayo ay nakakapakinig ngayon, so i-comment po ninyo ulit yung pangalan at i-monitor po natin ulit po yan. Yung mga makakatanggap nitong pre-ebook nitong Paradoxes in the Bible. So, understanding biblical paradoxes. Iyon po yung ating pag-aaralan ngayong oras pong ito. Ang ating pong text po ay, ang foundational text po natin itong paradoxes in the Bible ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 25 to 29 at yan po yung ating babasahin po ngayong oras pong ito at alam ko na ito po ay napakasarap pagbulay-bulayan itong mga talatang ito. Okay, babasahin ko po verse 25.
Because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Verse 26, For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Verse 27, But God hath chosen. Papansinin niyo po yung paradox po dito eh. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the wise. Okay? And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things. Kasi po nyo, and base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po, kami po ay nasa panibagong episode po ditong aming pagtatalakay, Paradoxes in the Bible, at iniling po namin na kung paano po yung nakaraang topic po na mga timeless principles that govern biblical truth ay naging pagpapala sa bawat isa. Muli po, hinihiling ko po itong mga araling ito na aming pong pag-aaralan dito po sa Daily Load of Benefits tuwing oras ng tanghalian, ay hinihiling ko, Lord, na i-bless niyo po ito at maging pagpapala po sa bawat isa. Hinihiling po namin yung mga tagapakinig na ito pong mga araling pong matutunghayan at mapag-aaral namin ay maging kalakasan, maging hamon, at maging tulong po sa mga pagtuturo nila, Panginoong Diyos. Muli po, ibinabalik namin ang kapurihan sa inyo lamang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. God's truth often appears opposite of human logic. Alam po ninyo, yung katotohanan po ng Biblia. Kaya nga po, ang Biblia po, kapag ka po ito po ay binabasa ng mga unsaved, hindi po talaga nila ito makukuha, maunawaan, sapagkat opposite po kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos sa human logic. Kaya nga po, ang pagtuturo po ng Biblia, hindi po kinukuha sa logic eh. Dahil ang katotohanan po ng salita ng Diyos, opposite po ito sa human logic. Kaya hindi pwede nating gamitin yung human logic to interpret the Bible, sapagkat ang katotohanan ng salita ng Diyos, opposite po, ulitin ko po opposite po sa human logic. Katulad itong ating binasa sa 1 Corinthians chapter 1, sabi ng verse 25, Because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Makikita natin yung paradox dyan eh. Okay? Magkasalungat eh. Okay? Yung kahinaan ng Diyos, yun yung kalakasan ng tao. Yung katalinuhan ng Diyos, pagiging kamangmangan ng tao, ay yun yung karunungan ng Diyos. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world, ang reason, to confound the wise. Kaya dito po sa ating paradoxes in the Bible, ay makikita natin sa human logic po, hindi po talaga ito maunawaan ng tao ang mga aral na mababasa po natin sa Biblia. Dito po sa ating introduction, the Bible is filled with statements that seem impossible, contradictory, or illogical. Ang Biblia po ay punong-puno po ng mga salita, mga katuruan na parang imposible. Totoo po yan. Marami pong mga katuruan sa Biblia na parang napaka-imposible sa human reasoning at parang contradiction or illogical, at least from a human perspective. These statements are not contradictions, they are paradoxes. Yan po yung ating tinatalakay ngayon. Ano ba yung paradox? A paradox is a statement that appears contradictory at first, but reveals a deeper truth when understood correctly. Ang isa pang paradox ay isa pong mga salita, okay, na para bang sa unang tingin po ay parang contradiction.
Pero kapag ka po ating po itong inaral in the light of the Scripture, maunawaan natin, tama pala ito, itong paradox na ito. Halimbawa, examples po, para maunawaan natin yung mga paradox po. When I am weak, then I am strong. That's a paradox statement. Okay? Kailan naging malakas ang mahina? Sabi niya, when I am weak, ito po ay statement po sa Bible. Then, when I am weak, then I am strong. Sa human reasoning, hindi po natin makukuha yung katotohanan itong statement na to. Dahil kapag ka ikaw ay mahina ka, hindi ka malakas. Pero yan po ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Ang tawag po dyan ay paradox. Another po, example, the last shall be the first. Okay? Paano magiging first yung last? Huli nga. Di ba? Kung ating pong titingnan sa human logic, hindi po papasa eh. Okay? Parang contradiction eh. Yan po yung examples po ng paradox. You must lose your life to save it. Another paradox na naman po ito. You must lose your life to save it. Paano mong masasave o maisasave yung buhay mo kung ito'y malulus mo? So yan po yung mga examples po na para mag-trigger po sa ating kaisipan, para tayo po ay ano ba itong pinag-uusapan natin? Understanding biblical paradoxes. Why God teach this way? Ito po yung malaking katanungan eh. Bakit ganito ang kaparaan ng Diyos ng kanyang pagtuturo? Okay? Why God teach this way? Because God's wisdom is higher than man's wisdom. Buksan po natin sa Isaiah chapter 55. Kasi po yung karunungan ng Diyos, mas mataas sa karunungan ng tao. Kaya kapag ka po ina-approach po natin ang Biblia, hindi po natin kailangang gamitin yung human wisdom pagdating po sa pag-aaral ng Biblia sapagkat kailangang tingnan mo itong mga sinasabi ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan sa point of view ng Diyos. Isaiah chapter 55 verse number 8 and 9. Basahin po natin. Isaiah chapter 55 verse 8. Babasahin ko na po. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens, note po ninyo yung verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So makikita natin, talagang kabaligtaran sa kaisipan ng tao, hindi po talaga yung isang unsaved po. Hindi po talaga, isa-isahin po natin ito, okay? Daily po, itong ating pag-aaral na paradoxes in the Bible. At makikita natin sa human logic, hindi po talaga nila makukuha itong bagay na to. Why? Why does God teach this way? Because God's wisdom is higher than man's wisdom. What seems backwards to the world makes perfect sense in the kingdom of God. Yung para bang, alam nyo, lalo na kapag pinag-aralan natin yung isang paradox sa Bible po na kung gusto mong magkaroon, kailangan mong magbigay. Sa human reasoning, para magkaroon ka, lagi kang tumanggap ng tumanggap. Pero sa paradox po ng Bible ay kung gusto mong magkaroon, ibigay mo. Okay? Kaya what seems backwards to the world makes perfect sense in the kingdom of God. Now, what is a biblical paradox? Let's go to my first point po, dito po sa ating understanding biblical paradoxes. What is a biblical paradox? Not a contradiction. A paradox is not a contradiction. Bagamat sa human logic, sa human reasoning, sa human wisdom, parang contradiction. Pero yung biblical paradox, hindi po siya contradiction. A contradiction cancels itself out. A paradox reveals a deeper truth. Kaya kailangan talaga, pag-aaralan mo talaga, bakit ganito yung pagkakasabi ng Diyos? Parang kabaligtaran sa sinasabi ng tao sa mundo. A paradox reveals a deeper truth. Two things that seem opposite but are both true spiritually. May dalawang magka-opposite na statement pero yun po ay parehong true spiritually. Bagamat
bagamat sa ating kaisipan ay contradiction, dahil magka-opposite sila, pero yun po ay both true spiritually. Example, we live by dying. We live by dying. Tayo po ay mabubuhay sa pamagitan ng pagiging patay. Okay? This is spiritually true, though physically strange. Yung statement po na yan. A divine truth that challenges human wisdom. Paradoxes force us to stop. Ito po, listen to this. Paradoxes force us to stop relying on worldly thinking. Kapag ka po, marami po tayong isa-isay po natin itong paradoxes na to eh. Kapag hindi po natin po nakita ito, okay, at laging agri-rely tayo sa mga worldly thinking, hindi po talaga natin. Kaya marami pong mga sinabi ang Diyos na hindi po kapanipaniwala dahil ang mga paradoxes na ito ay nagpupumilit sa atin na i-stop natin, ihinto natin na tayo ay mag-rely sa worldly thinking. Kailangan talaga, sabi nga ng Bible, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Kailangan talaga you must have the mind of Christ to understand these things, itong mga paradoxes in the Bible. Let's go to point number 2. Why does the Bible use paradoxes? Bakit po ang Biblia po ay gumagamit ng mga statement na para bang magkasalungat, opposite, or sabihin natin, paradoxes? Why does the Bible use paradoxes? Number 1, to challenge human pride. To challenge human pride. Human wisdom cannot understand spiritual truth. Let's turn to 1 Corinthians chapter 2, verse number 14. 1 Corinthians chapter 2 and verse number 14. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 and verse number 14, says in 1 Corinthians chapter 2, verse number 14, if any man's work, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2, okay, verse number 14, sorry po, iba po yung nabasa ko. 1 Corinthians 2:14. Ito po. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Yung natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Why? For they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Yung mga bagay po na mga pang-spiritual, ito po'y nangangailangan ng spiritual discernment. That's why, sometimes ang Diyos po ay nagtuturo ng mga paradoxes, may mga statement po sa Bible na ito po ay seems illogical sa human logic, sa human reasoning. Bakit po may mga paradoxes in the Bible? To challenge human pride. Kasi po ang tao punong-puno ng pagmamalaki at pagmamataas. At dito po sa isa sa mga paradoxes, okay, isa sa mga verse po sa Bible na paradoxes, okay, kung gusto mong itaas ka ng Diyos, magpakababa ka. Okay? Humbleness. Para ikaw ay i-lift up ng Diyos. Why? To challenge human pride. Okay? Ang opposite po talaga, kabaligtaran po talaga yung itinuturo ng salita ng Diyos sa kaisipan ng tao. At dito po, tinatamaan yung pride ng tao. Why does the Bible use paradoxes? To challenge human pride. Number 2, to separate faith from human logic. Faith often requires believing what cannot be explained naturally. Let's turn to Hebrews chapter 11. Bakit po ang Bible ay nagtuturo ng mga paradoxes? Para makita po natin, iba po yung pananampalataya sa human logic. Let's turn to Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 po. And verse number 1. Because faith often requires believing what cannot be explained naturally. Bakit po? Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for. What's the verse? The evidence
the evidence of things not seen. Yung pananampalataya po, beyond sa human comprehension. Yung faith po, hindi kayang explain ng siyensya. That's why, ang Bible po, gumagamit ng mga paradoxes to separate faith from human logic. Number 3, to reveal the supernatural nature of the Christian life. Number 3, ulitin ko po, to reveal the supernatural nature of the Christian life. We are not called to walk by sight, but by faith. 2 Corinthians chapter 5. Listen to 2 Corinthians chapter 5, verse number 7. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 7. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 7, for we walk by faith and not by sight. Tayo po, yung ating buhay po, hindi po by sight eh. Kaya sometimes sa ministry po ng Panginoon, mga minamahal, para bang napaka-imposible na gagawin mo itong bagay na to. Para bang sa iyong sariling kakayanan, sa iyong sariling pananaw, parang hindi mo kayang gawin. Kaya nga ang challenge ng Diyos mabubuhay tayo by faith, not by sight. Because yung faith po na yan, nakikita po natin yung kamay ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin araw-araw at kailanman hindi ito kayang makita ng human mind, ng human eyes, yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Dahil ito po ay sa pamagitan ng pananampalataya. Why does the Bible use paradoxes? To separate faith from human logic. To reveal the supernatural nature of the Christian life. Number 4, to demonstrate God's glory. Amen. When God uses weak things, humble things, and foolish things, He gets all the glory. Amen. Amen. Balik po tayo doon sa ating foundational text po. Balik po tayo doon. 1 Corinthians chapter 1. Balik po tayo doon. Basahin po natin yung ating pinaka-foundational text po. Why does the Bible use paradoxes? Ang sabi sa verse 26, mas maganda, basahin ko hanggang verse 25. Because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty men, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Kaya minsan mga kapatid, lalo nating na-appreciate ang buhay Kristiyano kapag ka po tayo ay nabubuhay by faith, not by sight. At every time na gumagawa ang Diyos sa atin, beyond human comprehension, at nakikita natin by faith sa ating pananampalataya yung mga gawa ng Diyos, nasasambit natin palagi sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ikaw ang gumagawa nito. Ikaw ang gumagawa nito. Ang sabi sa Philippians chapter 1, let's turn to Philippians chapter 1, verse number 6. Philippians chapter 1 and verse number 6. Sabi sa Philippians chapter 1, verse number 6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you, kailanman, yung ginawa, yung inimpisahan ng Diyos na ginawa sa iyo, cannot be explained by science, cannot be explained by human logic. It is only by faith, not by sight. Ang sabi diyan sa verse 6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day
of Christ. Ang Panginoon araw-araw gumagawa. Ang pangkamay ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang saganang biyaya ay patuloy natin nasasagan na experience. And it cannot be, hindi kayang makita ito ng human eyes, ng natural man. That's why the Bible uses paradoxes to demonstrate God's glory. Let's go to point number 3. Why we need to study biblical paradoxes. Bakit ba napag-aralan natin itong mga bagay na to? Number 1, they deepen our spiritual understanding para po lalong lumalim yung ating kaunawaang spiritually. Amen. They reveal the mind of Christ. Philippians chapter 2 verse number 5. Buksan po natin mga Bible po natin. Philippians chapter 2 verse number 5. Dito may paradoxes po dito na isasama po natin dito sa Philippians chapter 2. Pero nais ko munang basahin yung verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Tingnan yung verse 4. Taas po natin. Look not every man on his own things. Are you nandun po kayo sa Philippians 2:4? Sabi sa verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Sa human logic, bakit ko intindihin yung pangangailangan ng iba? Bakit kailangan kong bigyan ng pansin yung pangangailangan ng iba kung kailangan ako muna, ang tao po, ang mundo, ako muna, ay. Ako muna, unahin ko muna sarili ko. Pero sabi ng verse, look not every man on his own thing. That's a paradox. Okay? Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Why we need to study biblical paradoxes? Because they deepen our spiritual understanding. Number 2, they strengthen our Christian walk. Amen. They teach us how God wants us to live differently from the world. Ito po magpapalakas po sa atin, sa ating buhay, paglakad bilang Kristiyano. They teach us how God wants us to live differently from the world. Ang sabi sa Romans chapter 12, buksan po natin, Romans chapter 12. Buksan po natin yung mga Bible po natin, Romans chapter 12. Sabi po sa Romans chapter 12, sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi, and be not conformed to this world, but be ye transformed. Tuturuan tayo kung paano tayong mabuhay, lumakad differently from the world, sa kanilang perspektibo, sa kanilang reasoning, sa kanilang logic. Number 3, ito mga paradoxes, they correct wrong thinking. Itatama po yung mali nating kaisipan. Kasi marami po tayong nakuha sa mundong ito na hanggang ngayon dala-dala pa rin natin sa ating mind. Nakatatak pa rin. At akala natin, yun yung mga prinsipyo na dapat nating gawin, pero unti-unti matututo tayong i-apply yung mga sinasabi ng Satan ng Diyos, bagamat minsan sa human logic, sa human reasoning, parang napaka hindi totoo, parang hindi mangyayari, pero sa Diyos nangyayari po talaga. They correct wrong thinking. Example, halimbawa po, the world says, get more. Jesus says, give more. Yung sana all na yan, parang get more yan . Yung word na sana all, di ba? Get more! Yan ang mundo . Get more! Magkaroon ng, accumulate natin more and more and more. Pero sa Panginoon, give more.
And that's a paradox. Magka-opposite po yan eh. Yan po yung, bakit po natin naaralin to? Why we need to study biblical paradoxes. They correct wrong thinking para ma-correct po yung mali nating kaisipan. They prepare us for maturity. Amen. Ito po yung number 4. Why we need to study biblical paradoxes. They prepare us for the maturity. Spiritual depth comes from understanding spiritual truths. Balikan po natin 1 Corinthians chapter 2. Balik po tayo doon. 1 Corinthians chapter 2 po. Babasahin ko po muli. At buksan nyo muli. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Babasahin ko po. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Kaya, piniprepare tayo dito. Malaking blessing po ito, itong mga paradoxes na pag-aaralan po natin, one by one po. They prepare us for the maturity, para mag-mature po tayo. Para mabitawan na natin yung matagal ng hawak-hawak natin ng mga human reasoning. Kaya madalas hindi tayo magamit ng Panginoon. Marami tayong mga excuses, at yung mga excuses na yon, yung ating mga alibis, yung ating mga dahilan, yun po ang mga nakatatak sa isip natin kapag tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Papaano na ako? Papaano na yung buhay ko? Papaano na yung pamilya ko? Papaano na yung trabaho ko? Itong paradoxes, mga opposite doon sa sinasabi mo. At ang Diyos, kikilos, hindi ayon sa paraan mo, hindi ayon sa paraan ng tao, kundi sa kanyang sariling kaparaanan, ayon sa kanyang kalooban. They prepare us for maturity. Let's go to point number 4. Benefits of studying biblical paradoxes. Ano po yung mga benefits po na inyong makukuha dito of studying biblical paradoxes? You grow in spiritual wisdom. Amen. Lalago ka sa spiritual na karunungan ng Diyos. You begin to think the way God thinks. Amen. Magsisimula ka ngayong mag-isip kung paano ang Diyos nag-iisip. Papaano ngayon, yung kalooban ng Diyos, yung kanyang salita ngayon ang magiging aakapin mo sa araw-araw na yung buhay, at dun ka lalakad kung papaanong sinasabi ng Diyos. You grow in spiritual wisdom. Number 2, you learn how the spiritual things operates. Matututo ka kung paano yung mga spiritual na mga bagay ay ito ay naisasagawa. You learn how the spiritual things operates. Jesus repeatedly used paradoxes in His teaching. Isa-isayin po natin po yung mga bagay po na yan. Okay? Dito po sa ating daily load of benefits. Number 3, benefits of studying biblical paradoxes. Your faith grows sharper and stronger. Amen. Learn to trust God beyond logic. Matututo kang magtiwala. Alam nyo, nung nagbigay ng Panginoon ng opportunity dito sa amin sa Thailand, it's beyond logic eh. Sabi nga, iniisip ko, saan kami kukuha ng pangangailangan? Saan kami kukuha palagi ng pangbili ng ticket? Paano? Sino-sino yung mga taong kailangan naming tutulong sa amin? You learn to trust God beyond logic. Number 4, benefits of studying biblical paradoxes. Your Christian life becomes richer and deeper. Amen. Amen. When you understand paradoxes, Scripture opens up in a new way. Amen. Let's go to the conclusion po dito. Actually, nasa introduction pa lang talaga tayo dito sa nilatag ko lang muna ano ba itong paradoxes na to in the Bible. Let's go to the conclusion. The Bible's paradoxes are not barrier. They are invitations. Hindi po ito hadlang. Okay? Kaya isa-isa po natin, maaring iba rito, hindi natin maunawaan.
pero hindi po yan magiging hadlang. They are invitations. Invitations to go deeper, believe stronger, and live differently. Amen. Ito mga paradoxes na to, ito po'y paanyaya ng Diyos para lalo tayong lumalim, para tayo maging matatag, at mabuhay differently sa paraan ng mundong ito, mga kapatid. And amen and amen. I hope po na pinagpala po tayo ng Panginoon dito po sa unang pagtatalakay natin, Paradoxes in the Bible, at bukas po ay subaybayan po natin po yung panimula, one by one, ng mga paradoxes in the Bible. At maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay. I-comment po ninyo yung inyong mga pangalan, mga minamahal. At katulad po yan, parang nag-check ako ng attendance para po, pag natapos po natin itong Paradoxes in the Bible, katulad nung dati, may GC na po akong nagawa, doon ko po isi-send po ito pag natapos po. Okay? So, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos.